Sa ating mga kabandera dyan, Sambales at Bataan, sa ating mga kababayan, kalusod, kabaryo, kabarangay, kapamilya, kapatid, kapuso, kangusungani. Ito na naman po kami. Ang programa sa pananghalian. Ang programang pag-usapan natin. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Siyempre naman. Mapag-usapan natin. Ito lang yan sa Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo. Good morning! Ito po ang iyong kabanderang si Israel na gwapong-gwapong-gwapo daw, sabi nila, ha? Hindi ako, sabi nila yan, ha? Oh, yeah! Ano yung disclaimer? Disclaimer. Open mic, open mind. Siyempre, hindi naman ako pwedeng mag-isa lang dito. Kailangan kasama ko yung aking kapartner. Kwento. Ang very cute daw, oh. Si kabanderang Eli. Sino naman may sabi nun? Sila pa rin. Kasalanan nila yan, eh. Nanahimik kami dito. Bakit kayo nagsasabi ng mga ganyan? Nanggaling sa mga bibig niya yan eh. Wala kang Kaporo, de. kasalanan niya yan. At kasama na po natin ang ating founder ng Ulo ng Apo Lifeguard Association. Oh, yeah! Pero galing lumaki nito, partner. Maraming credential to. Magaling din pa sumisip. Oh, ayun, sige, pakilala natin. Walang iba kundi si Sir Isaac ng Ulo ng Apo Lifeguards Association. Yan. Good morning, Sir Isaac. Good morning, sir. So, galing tayong duty. Binabati ko yung mga, siyempre, primary, yung mga sponsor ng Ulo ng Apo Lifeguards natin. Seaview Resort, Yes, sir. Loud Beach Resort, and the Beachfront Apartment. Maraming salamat po sa all throughout support niyo po sa grupo natin. Binabati ko rin po ang mga officers natin. From the President, Sir Cañete. Yes. The Vice President of Internals, Sir Fabiana Jr. Vice President of External, Sir Manzano. Yes. From our Secretary, Sir Bandes. Our Okay. Treasurer, Mrs. Winters. Yes, thank you very much And po. our Auditor, Sir Makadat. Mga Sir Officers, make sure tingin tayo sa water, alert tayo sa bawat pangyayari. Ingat kayo dyan. Magkwento naman tayo, sir, bago talakayin yung history ng lifeguard dito sa ating area, no? Yung makaganapan natin itong mga nakarang-apat na araw, sir. Ayun, first day natin, syempre, I always start the operation na hindi pwedeng nasa deployment area agad ang mga personnel. Before namin dinedeploy ang mga lifeguards natin, I have to conduct a briefing. Yes. So yun yung kailangan malaman nila yung magiging protocol namin, paano yung magiging galawan during this operation. Kasi pag may event tayo, large crowd ang expected natin dyan. So, magiging masikip, maraming pupunta doon sa area natin. Anong gagawin natin bilang lifeguard? Tama, So, sir. briefing muna bago tayo Oo. mag-engage. Pero si Sir Founder, Sir Isaac, isa rin registered nurse ba, sir? Tama ba? Nasa medical field po ako. Ayan, sir. I am a certified physician assistant Ayun. Presently is, saan ka nagtatrabaho, sir? sa hospital po sa Manila. Ayun, sa Manila siya nag-work. Oh, sa Manila. Hindi na siya founder ng lifeguard. At ito nga mga nakarang-apat na araw na tinutukan natin yung mga, although kahit na nakabilad kami dyan. Ito yung usual namin nire-remind sa mga lifeguard. Kami nila, Sir Jesse, 90% or 95% of their work is not really on the water. Yeah. Hindi lahat naman ng guest natin, hindi naman lahat ng pupunta sa tubig is nalulunod. Majority of our work is on the land. So, yan yung mga masakit yung ulo, nahihilo, nahihimatay. Lahat po yan is within the vicinity of the water areas. So, kailangan bilang lifeguard, kailangan capable po yung mga lifeguards natin na hindi lang pwedeng puro rescue sa tubig. Kailangan alam din nila yung gagawin na management in terms of medical and trauma tama cases yan. natin. Oo, tama. So, ganun po yung ginagawa namin sa mga lifeguard. Katulad ng nangyari nung Semana Santa natin, proud ako sa grupo namin na natapos natin ang Semana Santa, sir, na zero drowning tayo. Wala tayo. Yes, oo. O nga pala, no? Kaya nga, katulad ng sinabi ko kanina, this group was organized to the help also ng ating ibang mga resort owners, sir. Through coordination din ng bawat resort owner. Paliwanag mo nga, sir, isa. Before Zumba kasi, nagkaroon kami ng preparation. So, I want to talk to the resort owners. So, ang ginawa ko is pumunta po ako sa barangay. So, kinausap ko po si Cap, tsaka si Hepe nila ng Barangay Barreto.
So, kagandahan is nakiko-coordinate naman po, nakipag-participate din naman po si Barangay Barreto kasi nga po ang adhikain namin is for the safety of everyone. So, syempre kailangan din naman natin yan sa barangay. So, ang sinasabi ni barangay is patawag po nila. So, pinapunta po nila sa barangay hall po nila yung mga resort owner. Then, hinayaan nila po kaming magsalita sa harapan para ma-discuss po yung mga magiging plano natin, ang plano namin para sa Semana Santa. So, una naming naging project dyan is nag-conduct kami ng assessment. So, bilang instructor, kami nila Sir Jesse Payumo, nila Sir Jude Bandejas, at saka ako po ay Saksalinas, instructor po ng lifeguard natin. Nag-conduct kami ng assessment just to assure kung talaga bang capable na yung mga lifeguards natin for Semana Santa. So, during our assessment, nalaman na namin yung kailangan namin i-polish, nalaman na namin yung weakness ng mga lifeguard para yun yung mga bibigyan namin ng pansin focus sa training or mga practices na binibigay po namin sa mga ulo na nga po lifeguards natin. Yes. So, this Semana Santa, nakita naman po natin ang resulta na wala po tayong drowning incident. So, Kaya nga nakakatuwa din na how many years kami diyan sa Kabalikat na nakabantay kami diyan, nakamonitor kami. The past few years may mga report naman may nawawala, is very normal naman 'yon. We're very fortunate na nakasama namin itong mga to. Pag meron na mga missing person, missing child, mabilis na namin malocate kung saan yung kanilang mga pwesto kasi nga naka-deploy na itong mga lifeguard natin at madali mo sila ma-recognize because of their uniform. At saka meron na silang radyo na may nawawala. Pag may nawalang bata, hawakan nyo lang at kami naman magkabalikan sa Bicom, kami mag-iikot para doon sa mga location kung sino yung mga relatives or guardians. Posibleng ano. Na mabilis lang. So, kaya lang, nagiging problema. Pag wala na kami doon, minsan may mga nangyayari, yan, 6 p.m. Pero wala pa rin naman naging problema so far. So, sabi ni Sir Anthony Fabiana, sana mandatory na certified lifeguard sa lahat ng resort sa Olongapo. Ano, Sir, masasabi mo dyan? yan po yung pinaka-target ng association. The only reason lang talaga nung bakit nabuo itong asosasyon. So, bilang instructor na try kasi namin na mag-ikot noon. Every Semana Santa noon kami nila Sir Jesse. Kaya ano kayo may operation. Bigla kami iikot sa mga resort. Tatanungin namin yung mga lifeguard. Hingiin namin yung mga certification. Tapos makikita namin yung pirma namin doon sa certification nila. Tapos hindi namin sila kilala. Tapos sasabihin ng lifeguard sa amin, sino pong instructor nyo? Sabi namin. So sabi ng lifeguard, si Sir Jesse Payumo po, yun pala kausap na niya yung instructor niya mismo, hindi niya pa nare-recognize. So yun yung isang patunay na na-falsificate yung isang document. Yes. So kaya yun po yung reason kung bakit meron pong ulo ng Apo Lifeguard. Yes, and this time, Sir Isaac, tinutukan nyo na ng gusto, no? Yes, Para po. talagang very safe na safe talaga yung ating mga resort owner dyan na nung dati kasi, yung mga nakilala ko dyan na mga part-time. Part-time lang tawag sa kanila before, hindi pa sila licensed no? Kung sino lang. Baliba, pag bahal na araw lang, semana, pwede ka lang dito, pwede ka muna rito, ano ka lang, bantay lang, importante bantay lang, tama ba? Yes. Pero this time, organized na at ilang days nga pala siya rin train para din sa ating mga Ayun, ang yan. standard Hindi natin sila- natin is 5 days para sa water safety or mga mag-i-enter pa lang ng lifeguarding. Siyempre, meron tayo sa TESDA na umaabot ng 1 month na training. Yun po yung complete talaga ng lifeguard. Meron po kasi tayong pool, may beach po tayo, may water parks po tayo, may rivers po tayo. Yung mga different kinds of water environments natin, kailangan po is naaaral din po talaga ng lifeguard. Ngayon, syempre mahal po yung mga ganong training. Nagkakaroon po tayo ng specificity. Saan po ba tayo magla-lifeguard? Sa pool lang po ba? Or sa beach lang po ba? Or sa water park lang po ba? Kung wari, ang kailangan mo lang is sa beach, bibigyan ka po ng para sa beach lifeguard lang po. So, usually 5 days lang naman po yan. Wala po tayong, ang first aid nga po natin is 4 days, 4 to 5 days ang training ng standard first aid natin para ma-complete. Okay. So, kung first aid pa lang, compare mo sa lifeguard, kailangan mas medyo malalim kasi rescue skills na po ang lifeguards natin. Ang first aid natin is more on the first responder or yung initial management mo na lang gagawin sa pasyente. So, ganun po yung difference ng training ng first aid tsaka ng lifeguard. So, wala po tayong less than na araw dun sa mga
training na yan. Actually sir, sa atin kasi as a first responder, usually basic first aid lang naman binibigay natin. Pag nakikita natin na ma-determine natin na kaya naman natin Yes. sugat lang, tulad kahapon we encounter meron partner, yung natayong yun. Siyempre, Yes, sino ba nakakaalam paano nga bigyan ng first Makakirot yan, aid, no? oo. Kasi ito pag pinabayaan, ang history na natayong makakwento rin siguro ni Sir Isaac. Pag doon sa kaalam natin man nakikinig, no? Lalong-lalo na po dyan na mahilig magpunta ng dagat. At this time po yata medyo infested ngayon ng jellyfish. At saka po yung mga tayo naglalabasan niya ngayon kasi summer yan. Ano sir ang isa kang pwede mangyari kung napabayaan at di natin nabibigyan ng first aid? And siyempre, ang una po mangyayari dyan, yung mga adverse effect po ng tayong natin is foreign object po yan. So, di tanggap ng katawan natin. Ang common response po ng katawan natin is just fever. So, lalagnatin na po ang pasyente dyan. Siyempre, dahil po foreign object din po yan, pwede rin po mag-cause ng swelling. So, katulad ng case po kahapon is nag-cause na ng pamamaga sa legs ng pasyente at umaabot na po hanggang taas po ng kanyang tuhod. So, nung chinek ko po yung swelling, it's not just an ordinary swelling, yun po yung tinatawag naming edema. So, yung edema po natin, yun pa yung pag-press niyo po yung skin at wala pa pong rebound or wala pa pong, hindi pa po bumabalik sa dating kulay or itsura ng skin na yan, yun po yung tinatawag naming edema. Nagkakaroon pa ng fingerprint o nagmamark pa yung mga thumb natin, yung daliri natin doon. Yun po yung edema na tinatawag namin. So, just to confirm, kung umangat na ba sa heart ng pasyente, syempre I have to check his pulse rate tsaka yung tibok ng puso niya. So basically nag-auscultation ako just to check. So hindi ko pwedeng i-verify o hindi ko pwede kang hindi po pwedeng magbigay ng diagnosis yung mga responders natin. Yes. So, kung mga pre-hospital po na yan, ang ginawa lang po namin is just to clear or just to verify lang kung possible bang tinamaan na yung, infected na po ba yung puso ng pasyente or hindi. So, ayun, syempre, dahil nga meron ng mga ganong markings, may sign and symptoms na po kami nakita nun, we still advise dun sa pasyente na to go to the hospital, go to the clinic, go to the doctor para ma-check po ng mabuti kung ano po ang dapat na management na gagawin po sa pasyente natin. Okay. Ano yung mga sinasuggest nyo naman para ma-avoid yung mga certain ganun, mga certain ganun mga bagay, let's say kadalasan sa mga bata, sa mga napapakinggan natin, naririnig natin yung mga jellyfish, na pumapasok para sa puso nila. I don't know kung medyo kung totoo yun. Ano ang sinasuggest ninyo, nire-recommend ninyo gawin para usually po kasi pag ganyan mga area, katulad po ng lagi ko rin sinasabi sa mga lifeguard bilang PPE nila, kung mapapansin mo, Sir Israel, is naka-wetsuit ako. Yes, Ang purpose po ng wetsuit natin is not only as a protection to the sun, but also to the water creatures natin. Yes, Kasi kung napapansin nyo rin po yung wetsuit ko, sir, is color black. So majority kasi ng mga katulad ng box jellyfish po na yan, hindi po sila na-attract sa kulay itim na kulay. Tama ka sir. Ayan, unlike ng mga bright Colors. Red, Yellow, yan. green, light Na-attract green. po yung mga jellyfish natin dyan. So, katulad po nung suot ko, isa po yan sa dagdag protection. So, hindi po namin ganun ka-recommend pag infested po or meron po tayong mga jellyfish sa area or sa dagat na two-piece lang tayo, shirtless lang tayo, yung mga kasi po pwede po tayo madapuan ng mga jellyfish natin. So would you suggest na sa mga bata natin, ng mga halimbawa sa mga parents na kung papaliguin nila ang kanilang mga anak is as much as possible is padamitin nila, no? Yes, sir. Madamitin po natin. Actually, according to sa seminar namin ng box jellyfish, kasi ang box jellyfish, alam mo ba ang sukat ng tentacles niyan, kumbaga sa is more than 1 meter. At saka pag nahagip ka nun at na jellybox ka, may tendency kasi doon na can cause ng death, no? Yes, sir. So pwede din maging fatal yung Yes, yes, cases na totoo ganyan. Kagaya ng binanggit mo kanina sa tayong, so Yun, may sa possibility pala kasi alam niyo, Doon sa tayo. lumaki naman tayo dun sa mga ganyan, mga dagat-dagat, dinadala tayo mga parents natin. Panahon mga bato-bato pa yan. So mas maraming tayong compare noon sa ngayon, no? Kasi mas mabato talaga yan . So ngayon ko lang din narinig na hazard din pala sa Yes, puso sir. yan, no? Hazard din. Yung na-encounter namin, medyo may history kasi siya. So, kaya sabi ni Sir Isaac,
gusto niya i-recommend na padala na sa hospital transport pero kasi nga may history yung ba. To clarify, hindi doon sa tusok o yung lason ng tayong. Yung sea urchin po natin, may iba't ibang klase po yan. Yung katulad po ng pasyente ko po nung kahapon is yung itim po na sea urchin po yung nakatusok sa kanya. Yung mahaba po na... Yun, tayo nga, si urchin. Yung ano po kasi nun, defense mechanism po ng isang katulad nun ng creature is once na tayo naitusok po yun, maliban po sa nagkakaroon ng spread out po yan na ito po yung mismong tusok, meron pong hiwalay po yan sa parang nakalock po sa mismong skin ng patient. At the same time, ang magiging reaction po ng creature po na yun is mag-release po ng toxin sa loob ng katawan. Yung toxin po na yun ang lalason po sa katawan po natin, sa sistema ng katawan natin, na magkakos po ng mga possible reaction katulad ng anaphylactic shock, yung mga yan. Pag hindi po na-recover ang anaphylactic shock o yung tinatawag po nating severe allergic reaction, hindi po nabigyan ng tamang management, yun po yung magkakos ng death sa pasyente. Kaya nga kung halimbawa partner na mas maraming tumusok sa iyo, naku, mas maraming sakit ang mararamdaman mo kung ilan yung mga tayo na tumusok sa iyo. Kaya nga doon sa mga anak natin, mga bata nga, nilalayo natin yan, ina-advise natin kasi mas kawawa ang bata pag sila na tayo. Pero malaking advantage nung pagiging sa medical. Sa trabaho nyo, yung binabanggit mo kanina, may mga kailangan kayong bantayan, hindi lang dun sa mostly, yung connotation ng mga tao, pag lifeguard ka, nakatuto ka rin sa may dagat, pero more on field ka no, sa may ground. No? Yes, sir. So what are the limitations naman? Na halimbawa may mga pangyayari sa ground, ano naman yung limitation na ops? Hindi nyo, dyan na kami hindi po pwede, hindi na namin pakialam. Yan po yung mga example po natin na ang pinaka-common po dyan na na-observe ko is yung pagbigay ng medication. So yun yung mga naikutan ko ng mga resort is majority of their first aid kit is meron tayong medication. Kahit po OTC pa yan, over the counter, yung nabibili lang po ng mga paracetamol is, or mga analgesics rather, hindi po siya pwede na ipainom ng lifeguard yan. Kasi nga po, ang gamot po natin is pwede po mag-cause ng adverse effect din po. Kailangan, ang magbibigay po ng gamot na yan is mga physicians po natin. So, yung mga authorized lang po, yung mga lisensyadong magbigay po ng gamot sa ating mga pasyente. So, yun po isang Critical example. kasi yung bagay na yun, no? Kasi Yes, baka sir. ma-allergy sa, particularly sa mga kaso natin na may history sa Puso. sa puso. Yes, sir. Tama ka partner. Iba talaga pag meron kang knowledge pa rin when it comes to medical. Hindi lang siya lifeguard, sabi nga natin. Pero totally, meron siyang sinusunod na protocol. Sir, matanong nga pala ako doon. Halimbawa sa training ng pool, iba yung training ng pool, iba yung training ng sea, di ba? Yes, sir. Anong pinagkaiba nun sa pool? Pagdating pa lang po sa water entry pa lang po natin sa beach is magkaiba na sa pool. So basically yung water entry ng pool, pwede ka lang mag-step in, step out, yung mga ganyan na enter po sa water lang. Yung pagpunta sa beach, pwede tayong mag-enter ng may dala-dala tayong gamit. Pwedeng through jet ski, pwede pong through rubber boat, kung meron pong rubber boat kung kayak, paddleboard, depende po sa enter natin. Kasi nga commonly po sa beach, si pool area natin is alam natin agad ang water surface natin. Saan lang ang tubig. Ang beach po natin is napakalawak. Pwede po yung guest natin tumawid sa napakalayo. So bilang lifeguard po is kailangan mapabalik natin sila sa play area. Yes. So ma-maintain natin sila sa safe zone or sa green zone na tinatawag po namin. Ganun po yung difference pa lang. So pagdating sa mga water entry, sa mga approaches po natin, magkaiba na po talaga yung sa pool and sa beach po natin. Hindi ba mahirap yung kaya sabi nga natin kanina na binanggit nyo kasi it's an association, no? So meaning if it is an association is kumbaga composing of several groups na, tama po ba? Several groups or several individuals kasi association no? Yes, Po. Samahan pa basically samahan po siya talaga ng lifeguards. Ngayon, syempre kailangan magkaroon, ang yun yung aim ko talaga din sa as a founder is magkaroon ng boses yung mga lifeguards natin. So ang ginawa ko, syempre kailangan meron tao sa likuran ng grupo namin. So syempre kasama na po namin ang Civicom po dyan, Kabalikat Civicom natin, yung PNP Maritime Unit po natin, kasama na po ng grupo.
yung And also the rescue team ng Barangay Barreto. yes po, yung rescue team ng Barreto, Philippine Red Cross, tsaka yung Philippine Coast Guard po is Yes, kasama oo. po. Kasama namin yung partner. So balik kayo, private kayo. Iba pa yung grupo ng yung Kabalikat. Kabalikat Civicom. Yes, sir. No, ngayon, nonetheless, going back dun sa tanong ko sa kanina, no, yung, di ba, napakahirap binanggit mo kasi yan, kailangan ma-maintain sila doon sa area nila, di ba? Yung iba nga nilalagyan ng mga, Water yung mga floats, di ba? Yes, Para sir. ibig sabihin, para ma-distinguish ka agad, ma-identify ka agad ng mga tao kung hanggang saan. Waterline yung partner. Ang waterline, sa part nyo naman, siyempre nakamonitor kayo at paglalagpas na roon, medyo sinasaway nyo na, Yes. Mismo. ginagamitan nyo pa ng, let's say, megaphone. Megaphone, Hindi pito. pa tayo, let's say, instead na yung nandito kayo sa may lupa at sisigaw-sigaw kayo roon, hindi ba pwede mag-request ng isang vote na is it possible on the part of our LGU? Yung mga government po natin, yan, actually maganda rin po. Kasi yung mga commonly po kasi kami yung nakikita dahil kami po yung nasa frontline. Yung mga katulad po ng barangay rescue po natin, yung maritime unit and the Philippine Coast Guard, during the Semana Santa is nag-roving po sila on the shore area. Yeah, So, yeah. kaya Basta sila rin case-to-case po yung basis naman. nagbabawal doon. So, syempre may mga instances of cases tayo na tapos yung roving, nakaka-roving lang ni Maritime or ni Coast Guard, tapos saka tumawid yung guest. So, ang ginagawa naman po naming substitute po doon is nandyan po yung support ng networks natin. Yung mga nag-operate po ng jet ski. Yung jet ski, eh. Pupunta po yan sa amin. Sir, meron pong tumawid po sa amin kasi po yung gitna po ng Baloy area na yun is play area naman po ng mga water sports natin. So, for the safety of the water sports din po, tsaka nung guest na tumatawid, is kailangan po nila kaming heads upan para mabigyan po namin sila ng warning kung babalik na po sila ng shore area natin. Para sa play area lang po sila. So, ganun po yung ginagawa namin. So Yes, sir. basically, meron naman talaga. Yes, sir. Oh. Ano upcoming activities ng ulo ng Apo Lifeguard Association na may pre-training ba tayo dyan? Or ano ba ang dapat natin gawin dito sa ating mga kababayan na interesado? Or meron ba silang dapat bayaran? Para Lahat po ng members po ng ulo ng Apo Lifeguards Association natin is magkakaroon po ng refresher training po ng first aid. Ang magkakandak po niyan is the Philippine Red Cross. Yan po yung kakatapos sa pag-uusap namin with Miss Eden Condeno ng Safety Services. So basically, meron kami this coming April. Then, yan, yung mga schedule is syempre magpo-post or magsasabi kami sa Yes, grupo natin. Tapos, meron din kaming upcoming coastal cleanup. Syempre, nagkaroon tayo ng large crowd sa Baloy area. mismo, tama yung part. Yung mga beach area natin dito sa Olonga po, yun yung isang target ni association na magkakandak kami ng coastal cleanup sa area para po magkaroon naman ng kalinisan ulit. Tama, tulong kalinisan. Yes, Advocacy rin yan. no? Yes, sir. Yun po yung mga plano po namin. Siyempre, kailangan din po namin magplano in preparation for the mga bagyo na po, mga disasters na po. Yung nga, no. Ayan. Any last word, Sir Isaac, bago tayo magpaalam sa ating programa? Mag-thank you lang din po kami sa kakatapos na Semana Santa sa Kabalikat Civicom na kasama namin all throughout every communication. Napakabilis ng communication kaya nakakapag-responde yung ating mga lifeguard. Siyempre hindi rin po kami makakatulong sa ating mga pasyente, mga biktima kung hindi po kami nasuportahan ni Kagawad Jan Navarro. Lahat po ng equipments namin doon medyo advanced nga po yung binigay ni Kagawad Jan Navarro, yung katulad ng normal saline solution, yun po yung binigay niya sa amin. So meron kaming instances na kaya namin mag-flush, direct flushing dun sa mga injuries ng pasyente para makita namin o malinis namin yung injuries. Sa TESDA lang kamo, sa TESDA meron din kamong training kasi. Yes po, medyo, yung TESDA po, nagkausap na po kami ni Provincial Director. For submission na lang po yung mga documents na kailangan po nila. Then magkakandak na rin po ng support training po sa mga lifeguards natin. Yes. So basically, kaya hindi ko masabi na magkakanda kami ng fully ng training, although pwede po kami mag-certify na ng lifeguard. Ang pinaka-purpose po kasi ng aim na sinabi namin, ng pag-uusap namin ni PD is
kami po yung mag-final verification po. Kunwari, natapos po sa Philippine Red Cross, natapos po sa ibang institution ng training po yung mga lifeguards natin. Kami pa rin pong ulo ng Apo Lifeguards ang mag-verify kung talaga po bang lifeguard siya or nadaya lang po ba yung lisensya niya. So, yun po yung reason kung bakit kami nakikipag-partnership sa mga institution para malaman din po namin, ma-verify din po namin kung talagang nasa listahan po sila na training. Tama naman. So, para maiwasan po yung mga falsification of documents, double na paggamit ng lisensya sa dalawang resort na magkalayo. So, yun po yung iniiwasan namin. Okay mga kabandera, nakausap natin dito sa ating programa ang founder po ng ulo ng Apo Lifeguard Association na walang iba kundi si Sir Isaac Salinas. Again, doon sa ating mga kabandera dyan, no, lagi natin panawagan dyan is this is very important. Hindi ito basta-basta mga sinishare lang na mga kaalaman, no. Tulad niyan, napapanahon, summer vacation, tayo po ay nalalagi dyan sa ating mga karagatan. So, be aware po tayo doon. Lagi natin tignan, no. Magtanong tayo, walang masama kung magtatanong tayo dyan. Especially po dyan sa Balulong Beach na meron tayong mga assigned lifeguard, mga tagapagligtas ng buhay. So, huwag kayong mahiya at siguradong tutugon sa inyong mga katanungan yan. Tama. At pansamantala muna po tayo magpapaalam sa ating mga kabandera dyan na tumutok ngayon. Abangan nyo ulit kami sa mga susunod na araw dito sa programang Pag-usapan natin. Siyempre. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Dito lang sa Radyo Bandera, Basta Radyo, Ibangera mo! Sige na, pag-usapan natin. Tara dito sa Maka, pag-usapan natin lahat ng issue, real talk natin. Open mic, open mind, pag-usapan natin.